spice and ingredients. So, hello everyone! Bago nga kami magluto ay kailangan muna naming bumili ng ingredients at napagkasunduan namin na kami sa SF Supermarket na lang kami bumili para kompleto at hindi na kami pumunta kung saan-saan pa. Pero hindi naman nasunod yon kasi sobrang mahal ng tofu sa SM at sobrang mahal din ng lettuce at kamatis. So, sa palengke na lang kami bumili. So, bali po, ang binili lang po namin ay tortilla wraps, spices, and then corn kernel. Kasi nga, halos lahat po ng ingredients ay available naman po sa bahay. So, hindi na po namin kailangan gumastos pa. Bago kami magluto ay dumaan muna kami sa palengke para makompleto yung kulang naming ingredients. At habang namimili nga kami ay nakita namin ang pinakapogi at pinakamasip. Ang ginagawa niyo dito? Bibili. Oo, bibili rin kami. Pagkatapos namin bumili, nakita namin sila ulit. 1, 2, 3, go! Hello everyone! Anyways, ang ambagan po namin is only 100 pesos each. And kahit na paano naman po ay napagkasya naman po yata namin. Pagkatapos naman namin mamili ay tara na! Magluto na tayo! So, una, ang pinaka-importante sa lahat, dapat lamang na maghugas tayo ng kamay para maalis ang mga mikrobyo. O ayan, nagsabon, nagbanlaw. I-ready naman natin ang ating gulay at syempre hugasan din natin. Ngayon naman ay dudurugin natin ang ating tofu at lalagyan ng spices. Guys, lesson learned. Huwag masyadong marami ang ilagay na spices kasi lasang paminta siya lahat. At huwag na huwag niyo pong kakamuti ng mata niyo kapag humawak kayo sa sibuyas. Parang totoong luha na to. Ngayon naman ay lulutuin na natin ang ating tofu. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream. Yan na po, gisa nyo na po yan. Habang niluluto po yung tofu ay kailangan na po nating i-chop ang ating mga gulay. At narito na naman si Hana. At nakita nyo naman po ay ginagawa niya naman ang aming salsa. Basta sabi niya mapurol daw po, kaya pinatalas niya yon. Kitang-kita naman po sa video na yung garlic and onion is naka-minced na po. And yung tomato naman po is ginadice ni Hana. Okay, thank you Angela. Ako naman na magsasalita, magpahinga ka na muna. So ayan, since nahiwa na nga yung mga kamatis, sibuyas, bawang, nilalagay na siya ni Hana sa blender para mapino na siya, then this will serve as our salsa. At ayun na nga, at tumalsik pa nga. So guys, ito nga yung isa namin pagkakamali na dapat pala kapag gamit kami ng blender, tatakpan namin ng maigi at hindi masyadong pupunuin yung lagayan. Kasi kapag ganun may tendency talaga na tumalsik yung takip at baka tumalsik din yung blade at masugatan tayo. So after i-blend yung mga tomatoes, sibuyas, bawang, then it's time to cook the salsa. Pagkatapos po maluto, agad na isinalin nito sa maliit na bowl. Okay, next is the corn. Dito binuksan ko lang po yung gasol, then binuksan ko lang din yung lata ng corn. Then, dapat mahina lang din po yung apoy nito para hindi masunog. Habang nga ako'y naghahalo, meron isang babae dito na itago na lamang natin sa pangalang Jewel. Napatagong kinakain yung mga tirang mais. Kaya pala napapansin ko na babawasan yung mga mais. Siya lang pala ang may kagagawan. So ayan po, after po kumulo, pinatay na po namin at sinalin na po namin yung mga mais sa isang baso. At syempre lettuce, guys. Hindi to dapat mawala sa vegan burrito kasi ito yung isa sa mga nagpapasarap
sa dish namin. At syempre, hindi pa uhuli ang ating kamatis. Dapat meron talagang kamatis sa burrito. Kaya nga burrito eh. And also, nag-toast lang kami ng tortilla para naman masunog. Ay, tinost namin siya para maging mainit ulit siya. After a long hours, ayun na, ihanda na natin, pagsamasamahin na natin ang mga ingredients ng ating vegan burrito. Unang-una na rito is yung kanin. Importante rin na magsuot tayo ng gloves, but dito wala kaming gloves, so plastic na lang po ang ginamit namin as a substitute. Next, ilagay na natin yung tofu. Depende po sa inyo kung gaano karami or kakonte yung tofu na lalagay nyo. Also the corn and the tomatoes. Syempre the lettuce, guys. Mas masarap pag maraming lettuce. But it depends kung ano yung preference nyo. And also the salsa and the mayonnaise pala. Kapag mas maraming mayonnaise and salsa, mas masarap. And last but not the least, the mustard. Okay, since tapos na natin ilagay yung mga ingredients, let's wrap it up. So, ayan na nga, tapos na. Nagpicture-picture pa sila. So, after niyan, ipapakita namin ang final product.